Morning progress. Hello po, muli po 'no, ito si Coach Jim Rowe at ngayon po ay ating ituturo kung ano yung kahalagahan po ng, pagma-markup. So dito po kay sitaw, para po kumita po tayo ng maayos, kailangan alam po natin yung profit margin. So sa profit margin po, yan po yung tinatawag nating, markup na kung saan yan po yung unit price na naipo-post o nakalagay po doon sa mga product na pinili po natin. So ngayon pag-aaralan po natin ay ano ba yung profit margin? Kasi meron po yan ano, halimbawa sa 7%, 8%, 10%, 12%. So ngayon po ituturo po natin, kung ilan yung, kung magkano yung, profit margin, doon sa 7%, magkano yung profit margin sa 8%, magkano yung profit margin sa 10%, at magkano yung profit margin sa 12%. Kasi po dito mahalaga na malaman po natin yung pagma-markup dahil yung 'pag mina-markup po natin ay depende po yan sa pondo o kapital na meron tayo. Dahil kapag hindi po natin yan na-manage ng maayos, hindi mahihirapan po tayo sa funds natin at mahirapan din tayong makapasa sa evaluation. Kaya dapat mahalaga na malaman at maintindihan natin yung profit margin at yung pagma-markup ng product. So ito po, ituturo ko na po sa inyo. Dito na po tayo sa profit margin. Dito ituturo po natin paano ba mag-markup kay sitaw para kumita po tayo. Siyempre una, in order to ensure fairness for all sellers and based on negotiations with manufacturers, we have made the following profit margin for platform products. At dito po makikita natin for products with a purchase price below 300 pesos, the maximum profit margin is 7%. So yan po makita po natin, less than 300 at maximum po niyan na profit margin is 7%. Kung makikita po natin dito, yan po yung unit price niya, 270.71. Yan po yung markup natin, nandiyan na yung markup natin at yan na po yung naka-display po sa store natin. At itong purchasing price, ito naman yung 253 yung aabonohan natin. Ibig sabihin, pag umorder si customer, ito yung ibabayad natin doon sa supplier at sa warehouse ni Sitaw at si Sitaw nang bahala mag-deliver niyan. At pag bumalik po yung ating pera, kasama na po yung 7% na ito. So 270.71 ang papasok po doon sa ating balance wallet. Okay? Then dito na po tayo sa 8% for product with a purchase price between 301 pesos and 2,000 pesos. The maximum profit margin is 8,000. So mula doon sa 301 at maximum 2,000 pesos ay meron pong profit margin na 8%. Kaya makikita mo dito 388.88 pero ang purchasing price naman niya is 360. Meron ka po ditong kita o markup na 8%. Ito po yung pinaka-profit rate mo. Kaya 360 yung iyong aabonohan at babalik sa iyo 388.8 na meron kang profit na 8%. At dito naman po sa ating 10% for product with a purchase price between 2,001 pesos and 5,000 pesos, yung maximum profit margin is 10%. Ibig sabihin, mula sa 2,001 pesos hanggang 5,000 maximum pesos ay 10% po yung pwede mong maging profit rate dyan. O yan po yung magiging markup mo. Kaya dito sa unit price, makita mo 3,546.4, then purchasing price niya is 3,224. So ito po yung aabonohan mo abonohan mo kay Sitaw para do sa supplier. At ito na may matatanggap mo pag bumalik po yung pera mo. Ang tanong, bakit po kailangan natin abonohan? Bali po kasi na itong mga product na to na nakapost ay meron pong markup na. Ikaw na po yung nag-markup niyan ng 10%. Ngayon, pag si customer po ay bumili dyan, binayaran na po niya yan, aabonohan mo lang itong 3,224 doon sa supplier at sa warehouse. Ngayon, si Sitaw na po mag-aayos po niyan at magdi-deliver. Then after mong abonohan yan, ibabalik na po sa iyo ni Sitaw yung 3,546.4 at kasama na dyan yung 10% mo.
At makikita mo na yan sa wallet balance mo. At ganoon din dito sa for product with a purchase price above 5,000 pesos, the maximum profit margin is 12%. So makita po natin dito na 7,505.12, ito po yung unit price, pero yung purchasing price is 6,701. Ito yung aabonohan mo at may profit rate ka na 12%. At yan po yung markup mo. Dito po kay Sitaw, may tamang strategy at technique po diyan po sa mga markup na yan. Hindi po yan basta pinipili. Dapat po maintindihan po natin na nakadepende pa rin po sa puhunan mo o sa kapital mo yung pwede mong kitain dito. Pero dapat malaman mo rin na hindi basta-basta pumipili tayo ng markup. Kailangan maintindihan po natin na nakadepende ito sa kapital mo at doon sa funds na meron ka. Kung pipili mo yung 12% at meron kang magkapital na 10,000, hindi po yan aabot o hindi yan kakayanin. Kaya maganda dito, para matutunan mo yan kung paano gagawin, message nyo po ako. Ako po si Coach Jimro para nang sa ganon, ma-guide ko kayo at maituro ko sa inyo yung mga tips na dapat natin gawin at yung strategy sa paggamit ng tamang markup. Okay? Para nang sa ganon, malaman nyo at matutunan nyo po para kumita po tayo dito ng maayos. So, due to the increase in logistic costs and the discontinuation of platform logistics subsidies for products with a purchase price below 150 pesos, we will add logistic cost of 65 pesos on top of the original purchase price. This is not an increase in overall cost for seller but rather an automatic adjustment of the selling price of the products involved. These profit margins are aimed at providing a fair and competitive environment for sellers while ensuring reasonable pricing for customers. They take into account both platform and manufacturer concessions. To maximize benefits for seller, we believe that this measure will contribute to the overall success and sustainability of the Sitaw platform. So napakagandang platform na binigay po sa atin ni Sitaw para nang sa ganon ay tayo po ay kumita ng maayos. Napaka-conveniente po nito. At yung binibigay niyang profit margin o ito po yung ating markup na kung saan ikaw po pipili. Pero ulitin ko po, depende po ito sa kapital na meron ka o pondo na meron ka. Kaya napakahalaga po ng referral code para na sa ganon malaman mo kung sino yung account specialist mo, lalo na po sa amin, no? Kung gagamitin mo yung referral code ko, ako mismo ang personal na magtuturo sa iyo, i-guide kita at ituturo ko sa iyo mga tips and strategy para magawa mo yung tamang markup para kumita ka dito sa platform na ito kay Sitaw. Okay? So kanina nakita po natin kung paano natin ginawa yung profit margin. Ito po yung aking dashboard. So makikita nyo po dito meron po akong 12 products. Ito na po yung aking total sales, 132. Total earnings ko po ay 109,692.12 pesos. Then successful orders na po ay 85. Ito na po yung mga pumasok. And then 60 today visitors at 3,294 last 7 days visitors. At ito po yung 8,074 last 30 days visitors. At total collection ko na po ngayon ay 5,350.09. So ngayon, para tayo po ay paano ba tayo magma-markup? So, i-click lang po natin itong products. Kailangan muna natin pumili siyempre ng 10 product. Kung dito po tayo pupunta, pipiliin ay mahirapan po tayong mamili, no? Dahil halo-halo po 'yan. May 12% po diyan na makikita po natin, may 12%, may 8%, merong 10%. Pero dito po, ito po yung mga products na napili ko na. Yan, napili ko na po yan. Kung mapapansin nyo, 12 products po yan. At naka-hide po itong 12% at yung 10%. Kasi may strategy po akong ginagawa rito para kumita. So, hindi po basta-basta po dito maglalagay ka ng products at magma-markup. Dahil pag ginawa mo yan, madidislocate yung budget mo at kikita ka pa rin naman kaso meron kasing rules ang Sitaw. So later ituturo po natin yan na kailangan tayo makapasa doon sa 55%. Okay? So ito yung
dalawa pa na products na napili ko. So 12 po lahat yan. Okay? Then, paano ba pumili ng products at paano mag-markup? I-click nyo lang po itong product warehouse. Pag-click nyo po ng product warehouse, lalabas na po dyan yung mga products. Kaso lang, pag ito po ang ginawa ninyo, makikita nyo halo-halo yan. May 8%, 7%, no? Halo-halo po yan. So hanggang madami yan, no? Mahirapan kang pumili. Ang gagawin mo, para mabilis kang pumili, i-click mo lang po itong all. Then piliin mo yan 7%. I-filter nyo po. Yan. Pag pinilter mo, lahat ng 7% lalabas na po dyan. So pumili ka po dito sa 7% ng 10 product. So dito makita po natin hanggang page 3 po yan. Kaya dito pumili ka lang. Halimbawa, sa page 1, ito po yung aking napili. Yan. Yan po yung aking napili. 4 na products. Okay? Then, i-click mo lang po itong batch publish bago ka lumipat sa susunod na page. Yan. Then, click mo yung submit. Then, pag-click mo na submit, papasok na po yan. No? Then, punta ka na dito sa second. Pag na-click mo na yung batch publish. At dito ka naman pumili. No? Halimbawa, dito, ito po yung napili ko. So, 4 nung nakaraan. Nung random 4, dito pipili naman tayo. Piliin natin itong 5. So, mayroon na po akong siyam. Diba? So, click mo uli yung batch publish. Okay? Then, submit. So, meron na tayong siyam. Then, pili ka naman uli sa page 3. Kailangan bago po kayo lumipat, no? Ma-batch publish nyo muna. Kasi pag hindi po, mawawala po. Hindi nyo po masasave yung product. Then, punta ka uli dito sa page 3 at pumili ka naman dito ng gusto mo. Halimbawa, napili ko ito, 220. Okay? Then, i-click ko yung batch publish. Ayan. Then, submit uli. Okay? So, nabuo na yung 10 product. Then, i-click mo lang ulit itong products para ma-refresh siya. At babalik po yan doon na. At dito mo na po makikita yung mga products na napili mo. So, ganyan lang po mag-markup. So, tingnan lang natin mabuti yung pagma-markup natin para na sa ganon ay kumita po tayo ng maayos. At hindi naman dito po kay Sitaw Kagandahan, hindi ka malulugi. Walang lugi po rito. Kahit nasabihin na natin na mayroong penalty kapag di ka nakapasa doon sa 55%, pero hindi ka pa rin lugi. At hindi yan binabawas doon sa kapital mo, kundi doon lang sa markup. So, susunod, ipapaliwanag po natin ano ba yung 55%. Dito naman po sa ad product, nakaabang po yan na kung saan darating yung time na kapag meron na po tayong mga sariling product, no, pwede na po tayong maglagay rito. So, nakaabang na po siya. Ayan. Halimbawa, kung ano yung mga products na meron ka, pwede ka dito maglagay. No? Kagaya kay Shopee sa ibang mga dropshipping company. Okay, so yun lang po. At maraming salamat. At sa susunod po ulit, ituturo naman po natin yung vacation mode kung paano po gamitin. Okay, so maraming salamat po muli. At huwag niyo pong kalimutan na i-click yung aking notification bell. At syempre, mag-subscribe na rin po kayo. At para lagi kayo updated sa video na i-upload ko. Para na sa ganon, ma-guide ka ng tama. At meron po tayong ginagawang Zoom meeting from Monday to Saturday, 7:30 p.m. na kung saan tinuturuan po natin ang lahat ng seller na matuto sa negosyo ng dropshipping. Kahit po hindi ko kayo affiliates o hindi nyo ginamit yung referral code, pwede po kayong umattend. At yan po sa baba yung link ng ating Zoom meeting. At atin lang po kayo. At welcome po tayong lahat para nang sa ganon, magtulong-tulong po tayong lahat ng seller. Okay, maraming salamat po. God bless.